Dahil tatlong verses Recording lang in naman po. progress. Tapos babasahin natin sa magandang Biblia Tagalog. So, ESV version. Come to me, all who labor are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Basahin po natin sa magandang Biblia Tagalog. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po. Ito po ay inyong salita, buhay, totoo at maasahan at mapapagkatiwalaan. Alam namin na maraming beses na namin ito nabasa, pero alam namin na lagi kayong may pangungusap sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, binubuksan po namin ang aming mga puso mula sa inyong buhay na salita. At ano man po yung aming mga alalahanin, pasanin, kagaya po ng aming nabasa, nawa sa pag-aaral namin ng inyong salita, ay maibigay namin lahat sa inyo ang aming alalahanin, ang aming isipin, ang mga dalahin namin. Dahil kagaya po ng aming binasa, kami po'y tinatawagan ninyo na ialay namin sa inyo kahit po yung aming mga pasanin. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, sa mga kasama namin dito sa face-to-face, maging sa kasama po namin sa online. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Kami nandito upang matuto, makinig. In fact, Lord's Day ang tawag namin dito. Kaya gusto po namin ibigay ang karangalan sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. So magandang hapon po ulit sa ating lahat. So welcome po sa mga nasa Pilipinas. Yung aking mga magulang po ay naka-join mula sa Pilipinas, si Ninang Ruth, and sino pa ba? So yung mga nasa kabila, nasa 2507 po, So magandang hapon po sa inyong lahat. So nakapagkamustahan na po tayo? Nakamustahan nyo? Pwede po bang ngitian nyo ulit ang katabi nyo? Sabi nyo, gusto din namin pasalamatan si Ate Rem. Na-miss natin si Ate Rem. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Na-miss namin si Ate Rem. And Mama Bel, Mama Bel, siyempre, of course. Yan, and then, at si Ate Ana, no. The rest naman, lagi naman tayo magkakasama. So, sino po sa inyo ang nakakakilala kay Mr. John Brower? Anong pronunciation nito real? Minok o Minok? Minok. Minok, ano? Sino nakakakilala sa mamang ito? Yan. In fact, siya ay nasa Guinness Book of Record. Kaya natatanong ko kung kilala niyo itong mamang ito. So, from the USA, ito lang naman yung mamang ito ang nag-iisang may hawak title holder na the biggest person, heaviest person, holds the record as the heaviest person ever recorded. So, born September 29, namatay din siya September 4, 1983. So, meron siyang 635 kilograms. So, 635. Sino pa maraming kinain na lempo kagabi? 635 Alam natin na may madaming disadvantage kapag madaming disadvantage kapag ikaw ay mabigat parang mahirap kumilos, mahirap gumalaw, yung mga damit na maliit hindi mo masuot Ang daming disadvantage eh. In fact, kung titingnan natin ito, physically parang ang bigat-bigat niya. Pero kung tayo ang tatanungin emotionally, baka kagaya tayo nan. Bigat na ang ating mga emosyon. Bigat na yung ating mga damdamin. Bigat na yung ating mga yung pagluha. In fact, hindi ko alam kung meron sa atin sa kalagitnaan o kasama natin sa online na para bang ayaw nang gumising kinabukasan o ayaw nang ituloy ang buhay dahil parang wala nang pag-asa, parang wala nang hope sa ating ginagawa. Sabi nga ng isang quotation, and I quote, some shoulders, but in your heart.
Yung bigat daw po minsan ay hindi lang sa balikat, baka mas mabigat po yung laman ng ating mga puso. Kamustahin nyo nga po ang inyong katabi, kamusta ang iyong puso? Nakakapagpa-check up ka ba? May maintenance ba? Kamusta po ang inyong mga puso? In fact, itong binasa natin kanina, it's very intentional words from Jesus. Come to me, all who are all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, ito invitation ng ating Panginoong Jesus. Ito invitasyon ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng nakakabasa, sa lahat ng nakakarinig ng kanyang mga salita. Ito invitasyon ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sa hapon na to, titingnan natin, what are the truths about Jesus' invitation? Ano ang mga katotohanan mula sa imbitasyon ng ating Panginoong Jesus? So, yung ating outline po ngayon hindi yung typical na outline na ginagawa ko, hindi yung tatlong outline po. So, ang gagawin natin, titingnan natin yung mga verses, kung yung mga message ng bawat line sa verses na binasa natin kanina. So, ano yung mga katotohanan mula sa binasa natin? Una, yung verse na to, yung itong invitation ng ating Panginoong Jesus, it is for everyone. Sabi niya, come to me all. Hindi niya sinabing some, hindi niya sinabing to the believers, hindi niya sinabing to the disciples only. Ang sinabi niya, all who are weary and burdened. Sa lahat ng mga nahihirapan, sa lahat ng mga nasasaktan, sa lahat ng mga may mga pasanin sa buhay, sa lahat ng mga broken-hearted. Meron po ba ditong broken-hearted? Sa lahat ng mga hindi na kayang bumangon, sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, lahat kayo na nasasaktan. So kung titingnan niyo po itong larawan na to, so alin po kayo dito? May headache, may sadness, worry, o stress? Sadness, emotion, frustration, depression. So ito ay invitasyon ng ating Panginoong Jesus sa libro sa isang libro ni Gene Kemp na ang title ay The Room with No Windows. Sabi niya, merong isang babae ang pangalan na Elena. Siya yung Kristiyano siya. Lumaki siya sa simbahan, pero hindi madali ang kanyang pinagdaanan. Iniwanan siya ng kanyang mahal sa buhay. Iniwanan siya ng kanyang pamilya. Na-depress siya at nagkulong siya sa isang kwarto at ayaw na niyang lumabas. Ayaw na niyang bumangon. Ayaw na niyang magpakita. One time, nung siya ay nasa kalagitnaan ng gabi, sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamhati, sa kalagitnaan ng kanyang depression, tinanong niya ay ganito, Jesus, I don't know how to come to you, but if you still want me, I'm here. If you still want me, I'm here. So ito yung kanyang dalangin. Lord, hindi ko alam kung paano ko babalik sa iyo. Hindi ko alam kung paano tayo magtatagpo ulit. Hindi ko alam kung paano ka mangungusap ulit sa akin, pero kung gusto mo pa ako, nandito lang ako. At ito yung mga verses na pwedeng ito yung kwento na pwedeng sumagot sa tanong na to o sa invitation na to. Na tayong lahat, no matter kung anong ating sitwasyon ngayon, in fact, tayo ay nasa kalagitnaan ng taon. Pagka New Year, parang ang sarap mag-umpisa ng bagong taon, di po ba? Pagka December, parang ang sarap ng tapusin ng taon. Pero ang tanong sa kalagitnaan kamusta tayo sa kalagitnaan ng taon? Meron po ba sa atin gusto nang sumuko? In fact, yung ating MTM ng mga nakalipas na araw sa 1 Peter, di ba? Yung sinabi ni Peter, cast all your cares because He cares. Because He cares for you. So, cast all your anxiety because He cares for you. Alam niyo po ba ang konteksto ng 1 Peter? They are persecuted, life and death. Pwede na silang mamatay. Pangalawa, may mga Kristiyano gusto nang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Gusto na nilang tumalikod sa kanilang paniniwala sa Panginoong Hesus. Ang sabi ni Peter, no. Cast all your anxieties. Cast all your burdens. Why? Because He cares. Jesus cares for you.
Pwede niyo po ba sabihin sa inyong katabihan, Jesus cares for you no matter what situations? Ano man ang ating sitwasyon, Jesus cares for you. Kaya itong invitation na to, it is for everyone. Ikaw man ay nasasaktan, ikaw man ay nahihirapan, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong pangalan, ano man ang status natin sa buhay, nadidepress man tayo, na-stress man tayo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, come to me, all. Tayong lahat ay lumapit sa Kanya. Pangalawa, na kung i-dissect natin itong verse na ating pinag-aaralan, it is for everyone. Pangalawa, it is personal. Personal. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, pumunta kayo dito sa mga magpapaganto. Pumunta kayo sa ganitong bagay. Ang sabi ng Panginoong Jesus, kung kayo ay nasasaktan, kung kayo ay nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Imagine nyo po ang nag-i-invite sa inyo ay hari ng mga hari. Imagine nyo po ang nag-i-invite sa inyo yung Diyos na hindi nagkakamali sa kanyang pangako. Imagine nyo po ang nag-i-invite sa atin ay yung Diyos na tapat sa atin. Imagine nyo po yung nag-i-invite sa atin ay yung gumawa sa atin. It is personal. At ito po yung mensahe sa bawat isa sa atin. Come to me. Hindi ko po alam kapag tayo may problema, ano ang una nating nilalapitan. Hindi ko po alam kapag tayo may pagsubok, ano ang una nating tinatakbuhan. Ito po, maliwanag mula sa salita ng ating Panginoon. Sa akin kayo unang lumapit. Sa akin kayo unang tumakbo. Come to me. Alam niyo po ba, isa sa paborito kong word sa Bible ay come. Napaka-theological word po yung salitang come. In fact, the word come appears approximately 1,971 times in the Bible. So, laging may paanyaya ang Bible na tayo lumapit sa ating Panginoong Hesus. Meron man tayong hindi naunawaan, lapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Kung titingnan niyo po yung verses na ating pinag-aaralan, napaka-personal. Sabi niya, come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So napaka-personal ng approach ng ating Panginoong Hesus dito. Yung invitasyon ng ating Panginoong Hesus, sa akin kayo lumapit because I will, from, I am sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, nakwento ko na sa inyo itong kwento na to. Pero let me tell this story for my illustration. So, merong nagdadrive, nasiraan habang siya nagdadrive, nasiraan siya. At ang tagal niyang tumigil doon at inaayos yung kanyang sasakyan. At nung inaayos niya yung kanyang sasakyan, hindi niya maayos-ayos. Ang tagal na, ang dami ng oras na lumipas, ang dami na niyang kinilikot sa kanyang sasakyan, hindi niya maayos. Dumaan yung isang mama. At pagdaan ng isang mama, sabi niya, anong problema sa sasakyan na yan? So pumunta yung isang mama at tinulungan siya. At sa isang iglap, naayos yung sasakyan. Sabi niya, anong nangyari? Bakit ang bilis mong maayos yung aking sasakyan? Sabi niya, sir, hindi niyo natatanong. Ako ang gumawa ng sasakyan na yan. Ako si Henry Ford. Siya yung gumawa ng sasakyan na to, kaya alam niya kung paano ayusin yung sasakyan. Alam niyo po mga kapatid, ito'y in-echo sa isang quotation. The only one who can satisfy human heart is the one who made it. Ang tanging makakapag-satisfy sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating Kristiyanong pamumuhay, sa ating journey sa mundong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na lumikha sa atin. For sure, may mga temporary satisfaction. Alam natin yan. May mga worldly satisfaction. Alam natin yan. But beyond that, kung meron mang makakapag-satisfy sa ating lahat, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga lagi nating sinasabi, di po ba, ang ating ginagawa, ito'y personal relationship sa ating Panginoon. Hindi ito relihiyon. Ito'y personal na relasyon sa ating Panginoon. Why?
Kasi yung nag-invite personal, it is personal invitation mula sa ating Panginoon. Una, it is for everyone. Pangalawa, it is personal. And pangatlo, itong invitation na to ay nag-o-offer ng kapahingahan. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi kung pagod na pagod na. Tingnan nyo lang po ha. Wag nyo sasabihin mo kung pagod na pagod ka na ha. Tingnan nyo lang kung napapagod. Sa mundong ito may kapaguran. Tama po ba? Sa mundong ito, mararanasan natin ang kapaguran. In fact, alam ng Panginoong Hesus yan. Kaya nga itong in-address niya ito sa lahat ng mahihirapan, sa lahat ng nabibigatan, sa lahat ng mga napapagod. Lumapit tayo sa Panginoong Hesus at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Alam niyo po, the word rest is an interesting word in this regard. It is the Greek word anapauso, which is compound word. Ibig sabihin, yung salitang rest sa Greek word ay dalawang word na pinagsama. Ibig sabihin, the word means to stop and not to quit. Titigil ka lang, pero hindi ka mag-quit. And the prefix mean up. So the compound word literally means hold up, stop in your tracks, and by implication, it means to rest and to be refresh. Refresh. Hindi susuko, hindi titigil, pansamantalang titigil, pero hindi tayo susuko. Tayo ay magre-rest sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, to tell you honestly, kahit po ako, minsan nararamdaman ko ang pagod. Meron kang pamilya, meron church, merong trabaho, talagang minsan ang hirap balansehin. Pero whenever I read this word, itong mga verses na ating binasa, nakakabigay ng refreshment mula sa salita sa ating Panginoon. Alam ko pong alam niyo na itong kwentong ito. Pero for the sake of illustration, the footprint in the sand, di po ba? Merong mag-ama na namamasyal sa dagat. Habang sila'y namamasyal sa dagat, masayang-masaya yung bata, tumatakbo, sumasayaw habang nasa seashore. Pero pagtingin niya patalikod, pagtingin niya talikod, isang pair na lang ng footprint yung kanyang nakikita. At ang tanong niya sa kanyang sarili, bakit mo ko iniwanan? Bakit ako na lang? Bakit ako na lang ang naglalakad? Bakit ako na lang ang nandito sa seashore na to? Hindi po niya napansin na yung footprint na nandoon sa seashore ay footprint lang pala ng kanyang tatay. At siya ay hawak-hawak ng kanyang tatay. When you could only see one set of footprints, that's when I carried you. Buhat-buhat po tayo. Nasa kamay tayo ng ating Panginoong Hesus. Sabihin niyo po sa inyong katabi, nasa kamay ka ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, safe and sound tayo nasa kabay ng ating Panginoong Hesus. Una, it is for everyone. Pangalawa, it is personal. The greatest invitation, it offers rest. Pang-apat, it involves surrender. Take my yoke upon you and learn from me. Sa Jewish tradition, pag nababanggit po yung salitang yoke, ito ay ibig sabihin ay authority. Authority. Na ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, habang nagpapahinga ka, habang lumalapit ka sa akin, habang nararamdaman mo yung presensya ko, matuto ka sa akin. Pag-aralan mo ako, unawain mo ako. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. How I wish ito pong ating MTM, tayo po ay nakakapagbasa. I wish hindi po natin pinapabayaan itong ating Bible reading. So kung si Ate Ann ay may konting tanong, pwede natin tulungan, i-assist si Ate Ann. At sa atin lahat na matagal na nandito at sa mga nasa online hopefully hindi po natin pinapabayaan ang salita ng ating Panginoon. Ngayong week na to, tayo ay nasa Book of Colossians, di po ba? Bigyan ko kayo ng konting background. Colossians 1 and 2, it talks about the supremacy of Christ. Kasi sa iglesia ng Colossae, may mga napasok ng mga false teachers, ng mga fake wisdom. Ang sagot ni Paul diyan ay about sa supremacy ng ating Panginoong Hesus.
Siya ang source ng totoong karunungan. Si Jesus ang source ng lahat ng wisdom sa mundong ito. And Colossians 2:4, it talks about the submission to Christ. Kaya nga, when we come to Jesus, hindi lang yung kapag gusto natin. When we come to Jesus, hindi lang kapag tayo may problema. When we come to Jesus, dapat pag-aralan din natin ang ating Panginoong Hesus. Dapat tayo nagbababad din sa kanyang salita. It is for everyone, it is personal, it offers rest, it involves surrender, at panghuli po, it reveals His heart. I am gentle and humble in heart. So ito yung verses na ating pinag-aralan. It is for everyone. Come to me, all who are weary and burdened. It is personal. Come to me. Invitation ng ating Panginoong Hesus. It offers rest. I will give you rest. It involves surrender. Take my yoke upon you and learn from me. At panghuli, it reveals His heart. I am gentle and humble in heart. I-reveal nito yung puso na nag-invite sa'yo. Nag-invite. Alam niyo po mga kapatid, ito ang maganda sa ating Panginoong Hesus. Hindi niya tayo papabayaan na hindi natin alam. Ito ang maganda sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay araw-araw nagpapakilala sa atin. Ang ating Panginoong Hesus ay araw-araw nangungusap sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Yung araw na kinilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi doon natitigil. In fact, it's a journey. Kaya nga ang tawag natin is spiritual journey. Hindi natatapos. Lagi siyang may bagong attributes na pinapakilala sa atin. I am gentle and humble in heart. Itong month na to ay celebration ng Father's Day. So, kung titingnan natin, gusto kong puntahan yung isang kwento mismo sa ating Panginoong Hesus, yung the prodigal son, di po ba? Alam natin yung kwento ng prodigal son. Yung tong anak na bunso, gusto na niyang patayin yung kanyang tatay. Sabi niya, akin na yung mana. Sa konteksto nila, bawal yun. Kasi pagka buhay pa yung tatay, bawal mo na hingiin yung mana. Bawal pa. Kasi parang sinabi mong patay ka na, wala ka ng kwenta sa akin. So, ang sabi nung kanyang tatay, binigay niya at nagpakalayo-layo. Inubos yung kanyang buhay, inubos yung kanyang oras, inubos yung kayamanan na meron siya. At nung na-realize niya, hindi pala ito yung satisfaction ko. Nung na-realize niya na wala na siya, ubos na yung kanyang pera, na hindi na siya masaya sa kanyang buhay, isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan, babalik ako sa aking tatay. Pupunta ako sa aking tatay, pero hindi na bilang anak, bilang katulong na. Babalik ako sa aking tatay, hindi na bilang tatay, kundi bilang master ko na siya at servant na niya lang ako. Yun ang kanyang iniisip. Pero hindi niya alam sa kwentong yon, hindi niya alam sa drama ng senaryo na yon, na yung kanyang tatay pala, simula nung araw na umalis siya, ay naghihintay sa kanya, pabalik sa kanyang tahanan, sa kanilang tahanan. Kaya nung siya naglalakad, siguro habang papalapit siya sa kanyang tahanan, itong batang ito, yung bunso, siguro pinapractice niya yung kanyang sasabihin. Siguro iniisip niya, tatanggapin pa ba ako? O siguro susuntukin ako ng aking tatay? O siguro palalayasin ako ng aking tatay? Siguro yun yung tumatakbo sa kanyang isipan. Pero hindi niya alam, merong isang tatay na naghihintay sa kanya. At ano yung tatay na yun? Yun yung isang tatay na mapagpatawad, a forgiving father at home. Inaantay niya yung kanyang anak para maranasan ng kanyang anak yung pagpapatawad niya. Yung home na tinutukoy dito ay hindi lugar. Yung home na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus. Na ang ating Panginoong Hesus ay nag-iintay sa bawat isa sa atin. Na kahit bigat na tayo, na kahit feeling natin na hindi na tayo karapat-dapat, kahit feeling natin na tayo basag na, merong Panginoong Hesus, meron tayong tatay na naghihintay, na lumapit sa Kanya para sabihin sa ating lahat, anak, pinapatawad na kita. There's a forgiving Father at home. Sabi ng Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Sabi niya, kahit gaano kalayo
Ang east from west, ay ganun din naman, kaya kong patawarin kahit anong kasalanan ang ating nakumit. Lahat po tayo ay makasalanan. Sa ilalim ng bubungan na to, sa lahat na nakikakinig sa akin, sa online, lahat po tayo ay makasalanan. Pero lo and behold, merong tatay, meron tayong Diyos Ama na nasa langit na naghihintay sa atin, na lumapit tayo sa Kanya at humingi tayo ng tawad because He is our forgiving Father at home. At home. Pangalawa, hindi lang isang ama na isang mapagpatawad na ama na naghihintay. Pangalawa, there's a gracious Father at home. Hindi lang siya handang magpatawad, kundi siya gracious din. In fact, sa konteksto na yon, talagang hindi na siya pwedeng bumalik. In fact, yung bata na yon, yung lumayas na yon, once na tumungtong siya sa bakuran ng kanyang ama, pwede na siyang batuhin ng mga tauhan. Pwede na siyang patayin, stone to death. Pero sa kwentong yon, alam natin lahat, tumakbo ang tatay, papalapit sa kanyang anak, tumakbo yung tatay para hindi masaktan yung kanyang anak. Tumakbo yung tatay para yakapin yung kanyang anak. At kung sakali mang batuhin yung kanyang anak, ang unang matatamaan ay yung tatay. Kung sakaling may sugudin man yung kanyang anak, ang unang masasaktan ay yung tatay. There's a gracious Father. Alam niyo po, hindi lang saving grace yung naranasan at yung binigay ng Panginoong Hesus sa atin, but there's also a sustaining grace. Na kahit anong problema natin, na kahit anong kabigatan na meron tayo, karamdaman, nandiyan ang Panginoong Hesus para tulungan tayo. Nandiyan ang Panginoong Hesus para i-encourage tayo. Nandiyan ang Panginoong Hesus para sakaling hindi man natin alam kung anong mangyayari bukas, kung sakaling hindi na natin, o ayaw na natin gumising para bukas, kung sakaling tayo bigat na sa ating mga problema, there's a gracious Father na tutulong sa atin. Sabi ni Paul, 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sapat ang biyaya ng Panginoong Hesus sa bawat araw ng ating buhay. Amen po ba? Sa ating mga karamdaman, sapat ang biyaya ng Panginoon. Amen? Sa ating mga kakulangan, sapat ang biyaya ng Panginoong Hesus. At sa ating mga sitwasyon, laging sapat ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. There's a forgiving Father at home. There's a gracious Father at home. At pangatlo, there's a loving Father at home. Hindi niya lang tayo papatawarin. Hindi niya lang tayo tutulungan. May isang ama na hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Na kahit gaano karumi ang ating ginawa, kahit gaano kakalat ang ating ginawa, kahit gaano makasalanan tayo, may isang ama na punong-puno ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. In fact, yung verse na ating binasa, come to me, ay isang panawagan ng ama sa kanyang anak. Na kung sakaling hindi mo nakaya, nandito ako. Na kung sakaling bigat na bigat ka na, nandito ako. Naghihintay sa'yo. Because I am forgiving Father, I am a gracious Father, and I am a loving Father. Loving Father. Hindi ko po alam ang sitwasyon ng bawat isa. Hindi ko po alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Ganda ng ating inawit kanina. All my life, you have been faithful. You have been faithful. Madaling sabihin, madaling awitin. Pero alam niyo po yung theology sa kantang yon. All my life, you have been faithful. Na kahit sa mga sandaling hindi tayo tapat, the Lord remains faithful. Sa mga sandaling hindi natin siya pinipili, the Lord remains faithful. And His goodness is following after us, ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Gusto ko magtapos sa poem na ginawa ni Dr. Kirk, habang pwede niyo bang itugtugin ulit yung goodness of God, awitin ulit natin. Sa
tula na ginawa niya, gusto kong tapusin itong mensahe na to. Sabi ng tula sa isang libro at ng tula, ang title, Does God Really Love Me? Mahal ba talaga ako ng Diyos sa kabila ng mga sitwasyon ko, sa kabila ng mga pinagdadaanan ko, sa dami-daming tao na pwedeng makaranas ng bakit ako pa? At marahil ang tanong natin, does God really love me? Mahal ba talaga ako ng Panginoon? Ito po ang sabi sa kanyang tula. Does God really love me? I've whispered through tears in the silence of night, in the weight of my fears. When I've failed yet again, when I've strayed far away, could He still be beside me? Could He still choose to stay? The voice of my shame says, you're broken, you're true. But deep in my soul, His mercy breaks through. A whisper so gentle, yet stronger than storm. I love you before you were born. You were even born. When my hands are too tired and my prayers feel so weak, He listens with grace even when I can't speak. Not based on my effort or what I deserve, but grounded in mercy that never will swerve. He sees all the mess, the questions, and the pain, yet calls me His child again and again. No height, no depth, no sin, and no scar can distance my heart from the love that you are. So yes, He still loves me through doubt and through dirt, with a love that redeems, that restores every hurt. And when I collapse in His arms once more, I find He's been waiting with love, at the door. The door. There's a forgiving Father at home. There's a gracious Father at home. And there's a loving Father at home. And this Father is inviting us, cast all your cares. Lumapit tayong mga napapagal, nasasaktan, nabibigatan, nahihirapan. Because He cares for us. He loves us. Hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan natin ngayon. In the middle of the year, marahil meron po sa ating feeling pagod na. Ano po? Meron sa atin parang wala na nangyayari sa ating buhay. Meron sa atin parang ayaw nang mag-serve sa Panginoon. Meron sa atin parang may lamat sa mga nakalipas na panahon. May mga alalahanin, may karamdaman. But Jesus Christ Himself, offering Himself to us. Come to me. Lumapit tayo. At bibigyan niya tayo ng kapahinga. Before we sing this song again, pwede po ba tayong magkaroon ng panalangin? The Lord is inviting us. The question is, tutugon ba tayo sa imbitasyon ng ating Panginoon? Sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Pwede po bang magkaroon tayo ng personal na panalangin muli? Pwede bang magpasalamat tayo sa ating Panginoon? Na kahit sa mga sandaling hindi tayo tapat,
the Lord remains faithful. Sa mga sandaling hindi tayo mabuti, the Lord remains good. At sa mga sandaling hindi na natin kaya sa buhay, hindi na natin tiyak kung anong mga mangyayari. One thing we know for sure, we have a Father. We have a Father. Pwede ba nating awitin muli ang kantang ito kung kahit po nakaupo na lang tayo? Gawin nating panalangin itong kantang ito. Sa mga nasa online po, pwede niyo po kaming sabayan bilang panalangin. All my days, I've been held in your hand. The moment that I wake up, till I lay my head, I will sing the goodness of God. in all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. Never me to the fire, darkness side. You were close like no other. Sama-sama na po awitin. I've known you as a father. I've known you as a friend. And we will live in the goodness of God. Awitin po natin. All my life you have been faithful. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing. Minsan pa po natin awitin. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa araw-araw niyong imbitasyon sa amin. Na kami ma-enjoy namin ang fellowship sa inyo. Pero gusto po namin humingi ng paumanhin kung hindi kami tumutugon sa inyong panyaya. Patawarin niyo po kami kung most of the times, dumidepende po kami sa aming kakayanan. Dumidepende kami sa aming sariling solusyon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung itong verse na to ay binabypass namin. Pero lubos po ang aming kagalakan sa hapon na to. Na muli niyo pong pinaalala sa amin na totoong may kapaguran sa mundong ito. Totoong may pagluha. Totoong may sakit. Totoong may depression. Totoong may discouragement, rejections. Pero salamat po sa assurance na naghihintay ka po sa aming lumapit kami, Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, kung meron man po sa aming kalagitnaan, Panginoon, na may kabigatan, na may mga sugat sa kahapon, na may mga alalahanin sa kinabukasan, ibinibigay po namin sa inyo, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon,
na maranasan namin ang inyong pangako na bibigyan niyo po kami ng kapahingahan. Mararanasan namin ang inyong kapahingahan, Panginoon. Maraming salamat po, aming Panginoon. Because there's a forgiving Father at home. There's a gracious Father at home. And there's a loving Father at home waiting for us. Waiting for us. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Takpakan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko ang Pastor Joel para po sa ating communion.